Dad, pwede po ba akong umalis? Oh, saan ka pupunta? Kala Jillian lang po. Teka. Galing pala dito si Lyra. Anong napag-usapan nila ng mami mo? Well, actually, Dad, parang nagbakaawa lang naman siya kay Mami na iurong daw yung kaso labang kay Aling Zenny. As if naman may mapapala siya, hindi naman papayag si Mami na iurong yung kaso, no? Ayun, wala na nga siya napala. Nagmukha pa siyang tanga. Alam mo, hindi na tama yung mga ginagawa ng mami mo. Dapat nang sitahin niya. Dad, alam niyo sa tingin ko, it would be a waste of time kung kakausapin niyo pa si Mami. Kasi kung yun ng pagpapakaawa ni Lyra, hindi gumana sa kanya eh. Diba? Hayaan niyo na muna siya. Mali na yung mga ginagawa niya eh. Dahil nagpapadala siya dun sa galit niya. Dad, may point naman kasi si Mami eh. Talaga naman si Aling Zenny yung pumatay kay Angeline eh. Teka. Kung magsalita ka, parang nandun ka sa pinangyarihan. Nakita mo ba nung nasagasaan si Angeline? Gagawa ko ng paraan para makalabas kayo dito. Pwede bang kausapin mo si Vanessa? Para dalawin ako dito? Ho? Dapat lang na mahirapan siya sa kahit anong paraan. Kailangan madiin siya. Kailangan makahanap pa ng isang witness para sa krimen na ginawa niya. Lyra, please. Mag-gusto muna tayo. Ano pa bang dapat natin pag-usapan, Prince? Maniwala ka sa akin. Hindi ko gusto saktan ka. Magkalimutan na tayo. Nagsiselos ka. Ako nagsiselos? Magsama pa silang dalawa. At hindi ako luluhod sa kanya para balikan ako. Magsama sila. Ano na naman to? Ha? Ano na namang problema mo? Sasabihin ko kay Roxanne at kay Leo na nandun ka sa lugar na pinangyarihan ng aksidente ni Angeline. Na hindi lamang ako ang dapat nilang sisihin sa pagkamatay ng kapatid mo, kundi pati na rin ikaw. Dahil wala kang ginawa. Dahil gusto mo ring mawala ang kapatid